Good morning, boss! Good morning, Pilipinas! At good morning sa mga boss natin dyan. Happy New Year! Happy New Year! Oy, hindi tayo gumising. Happy New Year! Kung kayo po ba ay napagod sa mga kabi-kabilang mga activities at tila ayaw nyo pang bumangon sa kama at kayo'y tinatamad, worry no more dahil nandito ang Good Morning Boss at sasamahan namin kayo para bigyan kayo ng masasayang at talakayan at kwentuhan at join kayo at welcome kayong sumali sa aming pajama party. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong papatiin ng Good morning, boss! Good morning, Joe! Carvey, Jules, and Audrey. Good morning. Napagod tayo last night. So si Carvey hindi na magising. Kinalabit mo nga ako. Ito na. Naantala yung... Ako lang ang nagising sa alarm. Kamusta ang mga New Year nyo? Busog pa rin Joe? ako sa medyo. Well, hindi ako nagpaputok kasi takot ako doon. Kumain lang ako ng kumain. Ayan. Busog pa si Joe. Carvey. Ako, kinalabit yung kaldero ng nanay ko. Ayun, klik. Ganun lang talaga. Para iwas paputok. Jules? Ako nag-sounds lang ako ng malakas at nanood ng fireworks. Ako parang bingi pa ako ng konti dahil sa dami ng paputok sa amin kagabi. Ako naman sobrang pagod pa. Pero syempre, nag-bond kami ng family ko at nanood lang kami ng fireworks display dahil ayoko nga rin magpaputok dahil nga iwas tayo, di ba, sa mga paputok at dahil syempre, pinagbabawal na rin yan ngayon. Alam ko si paring Garvey nagtorotot. Yes. Pero kompleto pa yung kamay ko. Tingnan mo naman yung daliri ko. Yung kabila nga, yung kabila. At syempre, guys, dahil bagong taon, syempre hatid natin ang mga bagong balita at masasayang kwentuhan. Umpisa na natin, syempre, importante rin pag-usapan ng mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating... Teka moment. Sa ating Teka Moment, ano bang mga dapat nating gawin dun sa mga tirang pagkain natin nung medianoche? So, ang pinaka-umpisa po natin ay yung dun sa mga natira natin pagkain, dapat i-refrigerate natin ito kaagad. Kasi sinasabi nila na ang cold temperature daw po keep most harmful bacteria from growing and multiplying. So, sinasabi nila yung mga leftovers na mas matagal sa labas ay dapat i-check nating mabuti kung pwede pa siyang kainin or hindi kasi mas mabilis silang mapanis. So, yung mga mabibilis pong mapanis sa pagkain sa medianoche, i-refrigerate po natin sila kagad para pwede pa po natin silang kainin the next day. And of course, hindi naman natin dapat na ilagay yung buong kaldero sa refrigerator kung marami yung natira. Pagka marami po yung natira, ang gagawin natin, ide-divide natin sila into smaller containers. Tapos yun yung ilalagay natin sa refrigerator para syempre makasave ng space. Syempre, number 3 naman, yung mga poultry products and yung mga stuffed meat kagaya ng morcon, yung mga relleno, dapat daw pagka ganun, ihihiwala yung stuffing sa ibang container tapos i-refrigerate natin. Ngayon, kung iinitin natin, syempre, saka na lang natin pagsamahin ulit para hindi siya ma-spoil. Yung next naman, alam niyo ba, di ba usual kapag naglalagay tayo sa ref, kapag mainit daw, hindi daw pwede ilagay sa ref or freezer. Pag yung bagong luto. Pero ang sabi, pwede pala. Kahit mainit, diretso daw sa ref at sa freezer, basta yung container, merong space, hindi siya overloaded para may air pa rin na umiikot. So, pwede yun. Diretso agad sa ref at sa freezer. So hindi pala nakakasira ng refrigerator. Okay. So after kumain, kahit mainit pa yung pagkain, pwede na pala agad ipasok sa ref. Basta yung container na lalagyan, medyo spacious siya. Okay, sa mga mag-iinit naman ng pagkain, lalo-lalo na sa mga gumagamit ng microwave, halimbawang ininit na sa microwave, sa kalagitnaan ng oras ng pag-iinit mo, maaari mo pa itong ilabas ulit yung pagkain at haluin, lalo na yung may mga soup, okay, may mga sabaw, saka mo ibabalik doon. Okay. Okay na, may natutunan ako sa'yo. Kasi ako lagi napapasok. Diretso lang, di ba? Diretso Ang lang. hirap pala kainin pag galing microwave. Anyway, use refrigerated leftovers. Pwede mo silang i-freeze ng 3 to 4 days. Wow. 3 to 4 days mo siyang pwedeng kainin pagka finreeze mo siya, di ba? Tapos ngayon, syempre, kailangan yung konti-konti lang yan, di ba? Pag i-heat mo naman siya, kailangan mo lang siyang i-heat ng 167 degrees Fahrenheit lang. Hanggang mag-boil ng konti. And safe siyang kainin. Kasi pag finreeze mo siya, hindi tumutubo o lumalabas ang bakterya sa isang frozen na pagkain. Alright. And of course, always remember to use serving spoon para po dun sa mga hindi porke talagang holiday, bara-bara tayo kumain para po ma-preserve pa po natin yung pagkain. At syempre, lastly, speaking of microwave, kailangan yung gagamitin yung dishes, yung microwave na safe dishes. Hindi pwedeng
Hindi pwede yung mga may... Meron kasing mga containers metal. made for microwave. Oo, kailangan yes. yun yung gagamitin. Tsaka syempre, alisin din yung mga plastic wrap, yung mga styro, at yung mga freezer containers. Okay? Alright, so mga boss, ilan lamang po yan sa mga tips and advices namin para sa inyo, para sa inyong mga pagkain pagkatapos ng medianoche.